Habang masarap na kumakain ng manok ang lalaking ito, bigla siyang nilapitan ng kanyang aso. Pero nang humingi ito ng pagkain, tinaboy lang niya. Pero may ginawa ang aso na labis niyang ikinagulat. Biglang umalis ang aso. Hindi niya alam kung anong ginagawa nito doon. Maya-maya, bumalik ang aso. May dala na itong malamig na soft drinks para sa kanyang amo. Parang sinasabi ng aso, ito po kapalit ng kaunting manok. Naantig ang puso ng lalaki, kaya't kahit ayaw niya noong una, binigyan niya ng isang piraso ng manok ang kanyang aso. Pero hindi niya inasahan ang sumunod na nangyari. Imbes na kainin ng aso ang manok, agad itong tumakbo palabas ng bahay. Nagtaka ang lalaki, kaya sinundan niya ito. Hanggang sa makarating sila sa isang lugar na nagpahinto sa kanya, dinala ng aso ang piraso ng manok sa isang puntod at doon niya inilapag ito. Yun pala, puntod ito ng nanay ng aso at araw-araw namimiss niya pa rin ito. Biglang napaluha ang lalaki. Hindi niya akalaing ganun kalalim magmahal ang isang aso. Akala niya simpleng pagkain lang ang hinihingi nito, pero yun pala, gusto lang niyang ibigay ang paborito niyang pagkain sa kanyang yumaong ina. Doon niya naisip, gaano ba karaming tao sa mundo ang nakakalimot sa mga magulang nila? Samantalang itong aso, hindi nakalimot kahit kailan. Kaibigan, ang pagmamahal ng isang nilalang, tao man o hayop, ay hindi nasusukat sa salita kundi sa gawa. Ganito rin tayo sa Diyos. Minsan, nakakalimot tayo. Pero siya, hindi kailanman tayo nakalimutan. Kahit wala na ang kanyang ina, hindi siya nakalimot. Naway matuto tayong huwag kalimutan ang mga nagmahal, nag-alaga, at nagsakripisyo para sa atin. Dahil ang pagmamahal na totoo, hindi nalilimot kailanman. Kung ang isang aso nga, marunong gumalang at magbigay-pugay sa kanyang ina, tayo pa kaya? Ngayong buhay pa sila, ipadama mo ang pagmamahal mo sa kanila. Dahil pag wala na sila, kahit anong pagluha, wala na tayong magagawa. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, i-share mo na para mas marami pa ang ma-inspire.